Nagbabalikan todo sa lawak at todo sa lakas na NBN Sports. Kung the past few weeks nga po, nakilala na natin yung 6 na Metro Manila teams na lumalaban nga dito sa 5th season ng Shakey's V-League. Tapos in the next couple of weeks naman, yung 2 Visayan teams, kikilalanin din natin. This afternoon, kilalanin naman natin yung mga fans. Sila yung mga talagang nagpupuyat gabi-gabi para lang maipost ang kanilang mga saloobin sa kanilang mga favorite teams and players. With us this afternoon, ang webmaster ng vleague.tk, si Shelly Di Baculangan. Good afternoon, Shelly. Good afternoon, Miss San. Hi to all viewers of vleague.tk, viewers of NBN Sports. Hello po sa inyo. Okay, at kasama din natin si John Carlo Gavila, isa din sa mga moderators ng vleague.tk. Hi, John Carlo. Good afternoon din sa mga manonood ng NBN Sports. At kasama din natin from vleague.ph naman, si Evan Regodon. Hi, Evan. How are you today? Ay, okay lang naman po ako. Medyo shy ka ba, Evan? Hindi, kagabi po talaga nabigla lang po ako. Nabigla ka. Okay, let's talk about yung vleague.tk and then .ph. Paano ba nagsimula yan at 4 years na raw ang vleague.tk? Well, it started back in 2004. Actually, it began as a personal intent na ma-fill in yung needs ko as a volleyball fan, to get information kasi there are times that I cannot watch the games. So, and eventually, naging purpose ko na rin yung i-promote yung Philippine volleyball. Kaya in-establish ko yung vleague.tk. At John Carlo, paano ka naman napasok dito sa vleague.tk? Actually, napasok lang ako nung nagsisearch ako dati. Tapos, parang sa V-League. Tapos, parang yun, sinabi sa akin ni Shelly na pumasok sa V-League. Kasi, medyo naging close na yun kami before nun. At si Evan nga, from vleague.tk, bigla nga kinuha rin ang vleague.ph para doon naman mag-moderate. Can you tell us more about that, Evan? Like the reason of JC, nagsisearch din po ako ng teams, information about Shakey's V-League. Kasi, di po ako talaga fan ng any teams. Fan lang po talaga ako ng Shakey's V-League itself, and the sports itself. Kaya po yun. Tapos nung narinig ko po yung official site ng vleague.ph, doon, nag-post po ako ng anything about dun po. Tapos, yun po, nakilala po ako ni Keith, yung administrator po ng vleague.ph. Tapos, he invited me to be one of his moderators. And the rest is history nga naman. Gaano karami na ang members ng vleague.ph? Siguro, roughly 5,000 or 6,000 more or less. Kaka-start lang yan, itong conference, yes. di ba? Sa vleague.tk naman, I'm sure yung iba yung members kasi parang crossing over lang naman yan di ba? Roughly mga 2,700 members yung member ng vleague.tk. So, nakikita natin, as kami, mga reporters, mga anchors namin, alam kung ano nangyayari dun sa games. Pero iba pa rin yung talagang fan ka. Gaano nga ba talaga kalaki ang volleyball sa Pilipinas? Lalong-lalo na kayo, forum yan from all over the Philippines, pati sa iba't ibang bansa. Alam niyo yan, JC? Malaki na siya kasi parang may mga, kunyari nung isang araw, hindi naman sa maging bias kasi parang si Charo Soriano. Parang meron siyang fan na galing Mindoro. Tapos numakbay bata para magtrabaho lang, para makita lang siya. Tapos parang na-touch lang ako doon. Tapos ngayon ko lang nalaman parang ang dami na talaga nagiging fans din ng volleyball. Hindi lang ng V-League, volleyball din. Volleyball itself. Pero let's talk about V-League now, itong conference na to, first conference, 5th season. Any prediction? So pumasok na ng semifinals, itong Adamson and San Sebastian, so pasok na sila. Itong quarterfinals na paparating, how do you see the games going? Kasi kayo medyo matagal-tagal na rin kayo nagpa-follow and kilala niyo na rin yung mga players na gumagalaw sa mga teams na yan. Shelly, ikaw? It's still unpredictable, pero so far, the way I see it, may potentials yung undefeated team right now, yung Adamson. Because madalas sabihin pag sa volleyball, the best defensive team, yun yung usually nakaka-rise sa mga games. So, for me, it's Adamson. Adamson ka sa finals. Okay. JC, ikaw naman. What if ito nga, si Jeng bumalik na? Yun yung question ng marami. Kaya ng Adamson now without si Jacqueline So, at tapos pumasok pa si Jeng Bolly. JC?
Akin, parang unpredictable pa rin. Kasi, kunyari, Ateneo, may bago silang tayo import. Tapos, yung USLS saka USJR, yung dalawang Visayan teams, hindi pa natin nakikita kung anong capabilities nila na manalo. Tapos, yung iba pang teams, hindi pa natin alam kung magpapalit ba sila ng guest player or yung dadating, babalik ba yung iba nilang mga players. Kaya, wala pa talaga akong masyadong bet. Pero, kung may bias, syempre. Pero ikaw naman, Evan, sa quarters, paano ba nababasa ito with the lineups now, ha? Yung mga lineup nila? Sa papers po, malakas po Ateneo. Feeling ko nga po sure in na po sila sa semis. Kasi po yung bago po nilang import. Si Sunny? Oh yeah, Sunny po. Feeling ko rin po malakas po siya kasi po 18 or 20 years old na po siya. Tapos player na rin po siya ng national team ng Thailand. So they have the advantage. Hindi ba magiging kumbaga mahihirapan sila mag-adjust kasi kararating lang nun malamang kagabi tapos magte-train siya ngayon, bukas. Diba? 2 days lang, makakapag-adjust kaya siya agad sa style of play ng Ateneo? Yung parang paipukan siya na rin po, nakaka-adjust din po kaagad yung mga Ateneo lady spikers. Kasi po, parang most of them know how to speak Thai. So advantage yun for them, you think? So wala pang communication barrier. Okay, na-mention na yung Visayas teams. Ano ang na-foresee nyo dyan from what you've heard? Kasi kadalasan, itong mga nasa mga websites pa, ang mas nakakaalam na parang, uy, si ganito magaling, magaling yan, sila yung tumalo kay ganyan. Ikaw, JC, ano bang balita mo sa dalawang Visayas teams? Yung balita ko sa Visayan teams, yung sa USLS daw, yung Lasal, nakalaban daw nila Adamson sa finals ng University Games. Tapos, medyo close daw. Sabi nung Sang Lagiles, parang may potential daw. Pero mas, kulang pa lang daw talaga sila sa atake. Ito yung Bacolod team, ha? Tapos, ang sinabi naman sa akin yung player nila, si Shane Celis, na tinalo daw nila ang San Jose Recoletos. Kasi sa isang league. Tapos, yung kasama na nila yung guest player nila yung University of San Jose Recoletos. Tapos yun, parang feel ko may laban naman sila kasi sabi ng mga taga-USLS, close game din naman daw sa Adamson. Adamson ang top team right now. Kaya parang, okay. Siguro may laban nga talaga sila. What about the players? Balita ako, marami daw magaganda. From the pictures you've seen. Quiet, Yung Yandal, yung American. Marcelina Yandal? Mukhang maganda. Tsaka yung ibang USJR, mukhang magaganda rin yung iba. Okay. Balik naman tayo sa mga nawalang teams. What about UST and Lasal? Do you think medyo, sabi ng iba, parang bumaba raw ang fan base, parang ng V-League kasi nawala ang UST sa Lasal? Shelly? Kasi meron namang ibang fans na, although fans sila ng UST or other teams na off-season, parang nanonood pa rin sila ng games. Like, kunwari, yung nakwento ni JC na they're fans of UST na ngayon, they're supporting Ateneo and other squads. So, in a way, maganda na rin yung pinapakita ng mga fans ngayon kasi they're not just a fan of a specific team. Parang nagiging fan na sila ng sport itself. So, it's a very good output na rin. At balita ako pag meron daw mga galing probinsya na gustong manood ng games, kayo mismo talagang parang tour guide. Yes. Sila at pinapakilala nyo sa mga players. Totoo ba yun? Any experiences? Evan? Yung pag po sa V-League PH, may feature po doon na shout box. Tapos doon, we set up eyeballs. Tapos ganun po. Tapos we share experiences yun po. Experiences from players. Experiences ng mga close encounters with the players. Since